Breaking news mga kabayan, akala ng Iran tapos na ang digmaan. Pero para kay President Trump, hindi pa dahil nagpadala pa ito ng bagong carrier strike group upang palakasin pa ang US blockade. Namumuong panibagong sigalot sa gitnang silangan sa pagitan ng Syria-Turkey laban sa Israel. Mga tangke at armored personal carrier mula Turkey ipinadala sa Syria. Israel agad na inilipat ang base militar ng kanilang AH-64 Apache attack helicopter sa border malapit sa Syria. China tuwang-tuwa sa ginawang pagsang-ayon ng Malaysia na gumamit ng puwersa laban sa Taiwan at pagbatikos sa US-Philippine EDCA site sa Balaba, Palawan, malapit sa Sabah, Malaysia. Prime Minister Anwar yumuko sa China, pero kaming mga Pilipino taas noo kahit kanino. Ang West Philippine Sea maging ang Sabah amin to. Grabe Houthi umatake, mga sundalo at kaalyado ng Saudi Arabia pinasabo. M1A2 Abraham main battle tank na gawa ng Amerika na sinuplay sa Kingdom of Saudi Arabia wasak sa drone strike ng Iran proxy. Kung akala ng Iran na tapos na ang digmaan dahil umalis na ang aircraft carrier ng US Navy sa Strait of Hormuz, nagkakamali sila. George Washington Carrier Strike Group sa pangunguna ng USS George Washington Nuclear Aircraft Carrier kasama ang iba pang mga barkong pandigma dumating na sa Arabian Sea. Ito ay upang palitan ang USS Abraham Lincoln Nuclear Aircraft Carrier na 9 na buwan nang nagbabantay at nagbibigay ng suporta sa puwersa ng Amerika sa US Central Command sa gitnang silangan. Kasama naman ng George Washington Carrier Strike Group ang isa pang carrier strike group ng Amerika, ang George W. Bush, sa pagpapatupad ng blockade malapit sa katubigan ng Oman at Strait of Hormuz. Wala nang patumpik-tumpik pa, agad na sumabak sa misyon ang panibagong puwersa ng Amerika. Ipinakita ng US aircraft carrier ang kanilang lakas laban sa Iran. Bagong tensyon na namumuo sa pagitan ng Syria, Turkey at Israel. Ramdam na ng mga observer ang matinding sigalot sakaling umabot sa puntong magharap ang landas ng mga bansang ito. Turkey, mas pinalawak pa ang kanilang presensya sa Syria. Nag-deploy ito ng mga tangke at armored personal carrier bilang tulong militar sa Syria. Dahil sa banta ng Syria at Turkey, Israel inilipat agad ang kanilang base militar para sa mga AH-64 Apache attack helicopter. Mas inilipat pa ng Israel ang kanilang mga malalakas na pandigma sa border upang masigurong ligtas ang kanilang bansa sa anumang posibleng banta. Hindi nagustuhan ng Israel ang ginagawang panghimasok ng Turkey sa Syria. Sa kabilang banda naman, ipinakita ng bansang Romania kung bakit F-16 multi-role fighter ang kanilang ginamit pagdating sa seguridad ng airspace ng kanilang bansa maging sa kanilang katubigan. Muling sinubukan ng Russia ang kanilang kahandaan sa depensa, isang sea drone na iligal na pumasok at lumapit sa Neptune Depth Offshore Gas Project sa Black Sea. Agad namang dineploy ng Romanian Air Force ang isang F-16AM upang wasakin ang nasabing drone.
Dahil naman sa ginawang pagsang-ayon ng Malaysia na tama ang gagawin ng China laban sa Taiwan at pagbatikos sa US-Philippine ADCA site na itinatayo sa Balabac, Palawan na malapit lang sa Sabah. Pinuri ito ng Chinese Foreign Ministry. Ganito ang gustong mangyari ng China, ang halimbawa ng mga politikong naniniwala sa kanilang mga propaganda para maisulong at maisagawa ng Chinese Communist Party ang kanilang pakay at mga pansariling hangarin tulad ng pag-angkin ng likas na mga yaman na hindi naman para sa kanila. Pero kahit anumang gawin ng Malaysia, hindi na magbabago ang pagpoprotekta ng Pilipinas sa tulong ng Amerika sa mga nasasakupan natin sa West Philippine Sea at maging sa tamang oras pati na ang Sabah. Houthi muling umatake sa pagkakataong ito. Drone naman ang ginamit ng Iran proxy upang wasakin at pasabugin ang mga sundalo at mga tangke ng Saudi coalition sa Yemen. Makikita dito na maging ang M1A2 Abrams main battle tank na pinapatakbo ng Saudi forces ay kasama sa pinasabog ng Houthi. Duda ang mga eksperto kung paano at bakit ganito ka-epektibo ang mga Houthi. Marahil tinuruan sila ng Iran Revolutionary Guard Corps sa paggamit ng mga makabagong attack drone. Laban Pinas.